Eto na mga kabasketball, Justin Brownlee posible na makapaglaro sa February 8 ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas. At AJ Edu out na diyan nga sa February window, pero sinabi ni Coach Tim Cone na 11 players lang yung gagamitin niya, hindi niya papalitan etong spot ni AJ Edu. At ang matindi dyan, posible pang mabawasan ng players etong si Coach Tim Cone. At Strong Group Philippines maghahanap ng panibagong tournament na sasalihan dahil gusto raw nila na may bago silang magawa para sa Philippine basketball. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa kakalabas lang na balita mula sa Spin.ph ay sinabi nga ng bagong Executive Director ng Samahang Basketball ng Pilipinas na si Miss Erica D na sa February 8 ay matatapos na itong suspension ni Justin Brownlee kung 3 months yung ipapataw sa kanyang parusa. Yun yung pinakamababa mga kabasketball. At umaasa sila na yan nga yung makukuha ni Justin Brownlee kasi magiging sapat yan para nga dyan sa paghahanda nila, kasi February 8 papatak mga kabasketball yung suspension na yan, yung katapusan, no? Dahil retroactive yung sinasabi niya rito. Yung simula na hindi siya naglaro etong si Justin Brownlee, aandar na yon. So most likely mga November 8 binilang yung kumbaga hindi paglalaro etong si Justin Brownlee. So very good yan para sa ating Gilas Pilipinas kasi February 22. So may 2 weeks pa etong si Justin Brownlee kasama ng ating Gilas Pilipinas para maghanda. At kung may good news tayo mga kabasketball, meron namang bad news kasi nga out na etong si AJ Edu gaya ng sinasabi natin, no? Kasi nagkaroon ng surgery to diyan nga sa Toyama sa Japan B-League. At kahit nga ganun mga kabasketball, sinabi ni Coach Tim Cone na hindi niya papalitan o hindi niya lalagyan ng kapalit etong si AJ Edu. Kasi ibig sabihin, sabi niya 11 players lang yung gagamitin niya. So matindi dyan mga kabasketball, posible pa kasing mabawasan yung 11 na yan. Ito medyo good news to kasi nga itong si Jamie Malonzo nakatakas nga diyan sa major knee injury ayon kay Ruben Tirado ng Spin.ph pa rin. At sinasabi nga ni Coach Tim Cone dito na posible siyang makapaglaro dito nga sa first window, no, sa February. Pero syempre malalaman pa natin yan mga kabasketball kapag nag-practice na, no, kung 100% etong si Jamie Malonzo. Kasi kung matatandaan nyo sa World Cup, parang hindi World Cup nakasama ba siya? Parang hindi ko matandaan. Yun nga mga kabasketball, parang bumabalik-balik etong injury, no, kasi high leaper talaga, taas tumalon etong si Jamie Malonzo. Pero hopefully basta tayo susuporta lang, no, pero medyo matindi kasi kung hindi niya papalitan si AJ Edu, lalabas si Kai Soto na lang saka si Junmar Fajardo yung mga magkakapalitan dyan sa ilalim. So napaka-exciting yan. Nagkapirmahan na mga kabasketball yung Samahang Basketball ng Pilipinas, si Coach Tim Cone, saka yung kanyang team manager, no, si Richard Del Rosario. Present din etong si CJ Perez, si Scottie Thompson, Jamie Malonzo, si Optana, si Junmar Fajardo, si Chris Newsome at saka si Carl Tamayo na nandito rin sa Pilipinas. At ito naman sa report ni Snow Badwa sa Spin.ph pa rin, nakaroon sila ng meeting na itong bilyonaryo, yung may-ari ng Strong Group Philippines na si Frank Lau, para humanap nga ng panibagong international option na pwede nilang paglaruan. So kasi natuwa sila doon sa suporta na natanggap nila sa Filipino community, especially diyan sa Dubai, at gusto nila na may magawa silang bago para sa Philippine basketball. So bukas din sila sa pagpasok dito sa PBA, no, kung gagawin silang guest. So maganda yan mga kabasketball, especially kung si Dwight Howard yung kanilang import, tapos Andre Robertson, pwede ba dalawa? Tingnan natin mga kabasketball kung paano yan. Hanggang dyan muna, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.